Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Hello po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon at sa mga nanonood. Welcome back po sa ating YouTube channel. And syempre kung matagal ka ng taga-subaybay, hello sa iyo. Kung bago ka man, naku, welcome dito sa ating channel. Sana'y magustuhan mo ang tumambay dito lalo na kapag wala kang ginagawa o ginagawa mo lang background kapag may tinatrabaho ka, may iniisip ka, may pinag-eemutan ka. Hello naman. Magandang araw and maraming salamat sa suporta niyo sa kwento natin kahapon. Ako, ang ganda-ganda ng reviews na nakukuha natin syempre. At ang mga komentaryo ninyo. Hello kay Maria Elena Abi. Sabi niya, ang ganda ng kwento mo, malungkot. Oo, may kalungkutan. Pero nasihan rin naman si Ivy. Charot. Hello kay Rain_Shine. Ella Geda, maraming salamat sa'yo. And teka, sandali. Mayroon akong mga na screenshot. Kasi kapag nauuna kayong mag-comment, tendency, natatabunan po yun. So, yung mga inisi-screenshot ko na lang, ganun. Hello po kay Kopiko Black, ganun. Hello pa, shoutout daw na nakikinig sila habang nagwo-work. Ayun, kay June Wed Marketing, hello sa inyo dyan. Trippy, Nikki Nomer, Johnny Bogart and Agua, maraming salamat. Luna Lollipop, thank you so much. And hello din kay Asin Sheng, maraming salamat din kay Pam Katong, thank you so much. Chaong Quezon, hello sa inyo dyan. And syempre hello din kay Emily Aceres, maraming salamat sa pakikinig. Hello daw sa asawa niyang si Randy Capil, isa rin sa mga masugid nating tagapakinig. Galing yan kay Eliza Capil. Hello din, maraming salamat kay Lilibet Andrade, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Margie Luhong, maraming salamat. Sabi niya, bakit kaya hindi nagno-notify sa akin? Pag di mo sadyain ang channel, hindi mo makikita ang new upload. Meron talagang ganun paminsan-minsan si YouTube. So, kung nag-aabang kayo, pakipuntahan na lang yung channel every time. Basta 12 noon, ayun, yun ang pinakamaaga nating upload. And syempre, ang pinaka-late, 1 o'clock. Depende na rin yun. Kapag natapos natin ang editing at ang upload, depende sa internet. Kapag 1:30 na, tapos wala pa, ibig sabihin walang upload for that day. Hello kay Mary June Servidad. Ayun, thank you so much sa pakikinig. And maraming salamat din kay Marites Loretta Yante. Hello din kay alam niyo na yung pangalan niya. Nakalimutan ko na naman kung paano i-pronounce. Mary Jane Cahudo, maraming salamat. Sally Buma, Det C5947, thank you so much sa iyo. Talia Bacornay, Giling Sheila, maraming thank you sa lahat ng mga OFWs dyan sa may Kuwait. Ayun, tapos na raw ang Ramadan. Talaga ba? Oo, tapos na. So, ngayon daw, makakapagtodo na siya ng pakikinig. Ay, thank you naman. Sana naman i-share mo sa mga kaibigan mo dyan sa Kuwait, itong ating channel. Hello din kay Jamie Rodriguez, sabi niya, or Jaime Rodriguez pala ito. Kasi sabi niya, casual sex is advantageous to us men. Oh, so, ibig sabihin lalaki si Jaime Rodriguez. Hello, Jaime. Hello din sa iyo, Maswerte palang pangalan niya. Hello din kay Florilyn Piliarca, Gail, maraming salamat. Reynante Delegancia, Maria Rapada, Baby Jane Atayde, thank you so much. Hello kay Cheryl Esper and Lani. Maraming salamat. Sa mga taga-Qatar, maraming thank you po sa mga taga-Jordan. Hello daw kay Paul Aranas na taga-Qatar na 5th anniversary nila. Ay! See you very soon. Ako naman talaga ito, mga lovebirds na ito. Sana naman lahat sweet. Hello din kay Catherine Mangahas from London. Hello po, maraming thank you. And syempre sa lahat ng mga hindi pa natin nababasa, babasahin natin yan sa mga susunod nating uploads. And syempre, kung hindi nabasa ngayon, comment lang kayo ng comment para sa susunod kayo naman ang mapagbigyan natin para sa inyong mga shoutout. And wag na natin pang patagalin. Alam kong excited na kayo para sa kwento natin ngayong araw na ito. Andito na po ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan,
Ang mga desisyong ating ginawa sa kasagsagan ng bugso ng ating nararamdaman ay nagdudulot sa atin ng iba yung pagsisisi at kasakitan. Dear Mama Mia, itago mo na lamang ako sa pangalang Celia. 56 years old na ako sa kasalukuyan. Malapit na rin akong mag-retire. Ang storyang inyong maririnig ngayon ay ang aking mga naging karanasan noong aking kabataan. Mga kapusukan sa aking mga desisyon. Mga karanasan na naway mapupulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig. Ang totoo niyan, Mama Mia, galing po akong Mindanao. Sa Mindanao po, dun po ako nakatira sa isang maliit na bayan. Pero kahit maliit yon, masasabi ko namang isa yon sa pinaka-progresibong lugar sa Mindanao. Mama Mia, ang pangunahing pinagkakakitaan sa lugar namin noon ay ang pagmimina ng ginto. Isa po ang mga magulang ko at ang pamilya namin sa may pinakamalaking minahan ng ginto noon. Meron din po kaming mga logging business. Dalawa po sa aming lugar ang pamilyang makapangyarihan pagdating sa mga negosyong iyon. At yun ay ang pamilya ni na Gerald. Mama Mia, nung una ay hindi ko naman masasabi na merong mga hindi pagkakaunawaan ang bawat pamilya. Ang sa amin kasi noon nung kabataan ko ay wala kaming pakialam sa mga ganyan. Masaya po ang naging kabataan ko. Nag-aaral ako at ang mga kapatid ko sa pribadong paaralan. Kasi nga, may kaya naman talaga ang pamilya namin. Kahit na ang lapit-lapit lang ng school ay hinahatid kami ng sasakyan. Kinukuha rin pagkatapos. Mama Mia, sa isang village din kami nakatira at doon ko rin nahanap ang mga kaibigan ko. 8 po kaming magkakaibigan na hanggang ngayon naman talaga ay close pa rin sa isa't isa. Bawat taon ay nagsischedule talaga kami, Mama Mia, ng pagkikita at ng bonding. Pero mabalik tayo nung kabataan ko. Si Gerald po at ang mga kapatid niya ay isa sa mga kaedaran ko na hindi po namin madalas nakikitang lumalabas ng bahay. Lagi po silang nakakulong sa loob. Ewan ko ba kung bakit ganon. Ang usap-usapan kasi noon dahil masyadong relihiyosa ang nanay ni Gerald ay hindi sila pinapayagang makisama sa mga katulad namin na mga pariwarang kabataan kung ituring ng pamilya niya. Mama Mia, ako kasi ang nag-iisang babae sa 9 na magkakapatid. Oo, kahit na sabihin pa nating busy ang mga magulang ko sa negosyo, ay nagkaroon pa rin sila ng 9 na anak. Bata pa kasi nung maging mag-asawa ang mga magulang ko. Fixed marriage po ang nangyari sa kanila kung saan ay usong-uso noong mga kapanahunan namin. Lalo na siguro nung kapanahunan ng mga magulang ko. Mama Mia, ako naman dahil nag-iisang babae ay hindi po ako lumaking mahinhin. Lumaki po akong magaslaw, malikot, matabil ang dila, palasagot at kung ano-ano pa. Kasi nga, mga lalaki at mga brusko pa ang mga kuya ko. Ako nga rin pala, Mama Mia, ang pang-7 sa 9 na magkakapatid. Yung 2 ko pang mga nakababatang kapatid ay close na close din sa mga kuya ko. At dahil ako lang ang nag-iisang babae, kaya naman napahilig ako sa barkada. Kasi Mama Mia, feeling ko walang makaka-relate sa akin sa loob ng bahay namin. Ako lang ang nag-iisa. Nung kabataan ko, Mama Mia, pagkatapos naming mag-aral, ay diretso uwi pagkatapos ay magbibihis at maglalaro naman sa labas. Ang kalimitan naming laro noon ay ang pagbebisikleta sa buong subdivision namin. Iniiwasan talaga naming pumunta doon sa lugar ni na Gerald, Mama Mia, dahil alam namin na magagalit ang nanay niya kapag naririnig niya kaming nagsisigawan at nagtatawanan ng malakas ng mga kaibigan ko. Lagi niya kaming sinasaway at pinagagalitan. Kami naman ay tawa lang ng tawa. Sa totoo niyan, Mama Mia, ay naaawa kami kina Gerald at sa mga kapatid niya na nakikita naming nakatingin sa amin kapag
dumadaan kami sa harapan ng bahay nila at nagbebisikleta. Sadyang napaka-stricto talaga ng mga magulang nila. Hanggang sa dumating na ang high school at doon pa rin kami nag-aaral sa isang private university. Kaklase ko na noon si Gerald, Mama Mia. Nung una ay hindi siya namamansin, pero dahil makulit ako, ay papansin ako ng papansin sa kanya hanggang sa pinansin na nga niya ako. Mabait naman pala si Gerald. Sweet pa siyang tao. Lagi siyang may dalang extra snacks para sa akin kahit na hindi naman kailangan, Mama Mia, dahil may baon rin naman akong sarili ko. Kaya mula noon ay inilapit ko na rin si Gerald sa mga kaibigan ko. Hanggang sa nakikita ko na ang mga magaganda niyang ngiti. Oo, Mama Mia. Alam ko naman dati pa na gwapo itong si Gerald. Kaya lang nung naging close kaming dalawa at nakikita ko ang ugali niya, mas nagagwapuhan po ako sa kanya. Mas nagugustuhan ko po siya ng paunti-unti. Pero Mama Mia, naging premature po ang closeness naming dalawa ni Gerald. Dahil meron pong nakapagsabi sa kanyang ina ng tungkol sa closeness naming dalawa. Agad-agad siyang pinagalitan ng mama niya. Alam ko yon dahil kinabukasan ay may sulat na lang siyang ipinaabot ng isa sa mga kabarkada ko. Nagsusorry siya sa akin dahil sabi niya ayaw niya raw na sugurin ako ng nanay niya kaya hindi na lang daw siya lalapit sa akin. At pag uwi ko nga ng bahay nung hapon din na yon ay galit na galit din sa akin ng mga magulang ko. Bakit daw nakikipag-close ako sa anak ng kaaway? Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit kaaway ang turing nila sa pamilya ni na Gerald. Lagi pa akong sumasagot noon. Tinatanong ko pa ang mga magulang ko kung bakit pati pakikipagkaibigan ko sa ibang tao ay pinakekealaman nila. Wala kaming pakialam, Celia, kung sino ang magiging mga kaibigan mo. Basta wag lang mula sa pamilyang yon, sabi ng tatay ko. Hindi ko alam kung bakit ganon, Mama Mia, pero kahit na sumagot ako ng sumagot, hindi pa rin naman ako mananalo sa mga magulang ko. Kaya naman, nakontento na lang kaming dalawa ni Gerald sa pasulat-sulat para sa isa't isa. Pero hindi nagtagal, siguro kapwa kami napagod sa pagsusulatan namin. Kaya hindi na rin kami natuloy noon. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na lumipat na pala ng paaralan si Gerald. Nagpunta na siya ng Maynila at isinama siya doon ng tita niya. Doon ko naisip, Mama Mia, na siguro gusto talaga ng mga magulang ni Gerald na malayo kami sa isa't isa. Kaya lang, kapag tadhana ang gumawa ng paraan, wala na ring magagawa ang sino man. Dahil nung college ako, Mama Mia, ang gusto ng mga magulang ko ay dun lang sa mga malalaking university na malapit lang sa amin ako mag-aral. Actually, ang totoo niyan, Mama Mia, ay pinapunta pa nila ako ng Davao at pinatake doon sa Ateneo de Davao ng entrance exam. Meron ding sa Cagayan de Oro. Pero hindi po ako nagkagusto sa mga paaralan doon. No offense po, pero mula ng pagkabata ako ay pangarap ko na talagang makatungtong ng Maynila. Hindi po dahil kay Gerald yon, kundi talagang pangarap ko na yon noon pa. Kaya naman lingid sa kaalaman ng mga magulang ko ay lumuwas ako ng Maynila kasama ang iba ko pang mga kaibigan. Dahil may pera naman ako noon, Mama Mia, mula sa mga allowances na hindi ko naman nagagalaw, ay may pera akong pinanluwas noon. Nag-take ako ng exam at swerte namang nakapasa ako sa UP. Kaya naman, Mama Mia, nung sinabi ko sa mga magulang ko na nakapasa ako ng UP, ay naging proud din sila sa akin. Hindi na nila ako pinigilan, bagkus ay kanila pa akong sinuportahan sa pangarap ko. Inihatid pa talaga ako ng mga magulang ko sa Maynila at ikinuha pa nila ako ng dormitoryo. Sinigurado pa nila na kumpleto ang mga gamit sa loob ng kwarto ko noon at sinigurado rin nilang komportable ako. Sabi nila, Mama Mia, ako raw ang kauna-unahan sa pamilya namin na nakapasok ng UP. Kaya kailangan ko raw galingan.
Sabihan ko lang daw sila kung anong suporta ang kanilang magagawa para sa akin. Kaya naman Mama Mia, laking tuwa ko talaga noon. Matutupad na ang pangarap ko. Sa wakas, sa UP na ako makakapag-aral. Pero Mama Mia, nung nagsimula na ang pasukan, ilang araw pa lang, ay nagkaroon naman ako muli ng inspirasyon sa pag-aaral ko doon. Aksidenteng nagkasalubong kaming dalawa ni Gerald sa campus. Gulat na gulat din siya nung makita niya ako. Hindi kasi kami pareho ng kursong kinukuha kaya naabutan ng ilang araw bago kami magkitang dalawa. Tuwang-tuwa naman siya Mama Mia nung makita niya ako kaya nag-usap kami ng mahaba noong araw na yon. Sakto naman dahil pareho kaming walang klase, walang pasok noon. Pagkatapos naming mag-usap sa loob ng campus ay nag-aya si Gerald sa akin na kumain sa labas. Kaya naman sumama ako noon Mama Mia. Tuwang-tuwa ako habang nagkikipag-usap sa kanya. At mula nga noon ay naging mas close kaming dalawa ni Gerald. Wala na kasing mga mata na laging nakabantay sa amin. Wala nang mga mata na laging nakatingin. Wala nang mga nagbabawal. Pakiramdam ko sa Maynila ko po nakita ang kalayaang matagal ko nang hinihintay. Oo at hindi naman ako nakakulong sa lugar namin. Oo at pinibigyan naman ako ng kalayaan ng mga magulang ko. Kaya lang ibang klase po pala ng kalayaan ang mararamdaman mo kapag nasa ibang lugar ka at kasama mo ang taong gustong-gusto mo na ipinagkakait sa iyo ng iyong pamilya. Mama Mia, hindi nagtagal ay naging sobrang close kami ni Gerald hanggang sa nanligaw na nga siya sa akin. Matapos ang halos 3 buwan ay sinagot ko rin naman siya. Mabait si Gerald, sabi ko nga sa inyo. Mama Mia, magaan rin siyang kasama. Palabiro. Ang totoo niya ay naging inspirasyon ko siya sa aking pag-aaral at ang sabi niya ay ganun din naman ako sa kanya. Inspirasyon ako para sa kanya, Mama Mia. Kaya naman masaya ako dahil inspirasyon pala namin ang isa't isa. Pero Mama Mia, may mga bagay talaga na hindi natin napipigilan at sadyang nangyayari na lamang lalo na kapag ang bugso ng damdamin ang iyong pinagbibigyan. Oo Mama Mia, naibigay ko ang sarili ko kay Gerald nung magdadalawang taon na kaming dalawa. Hindi namin yun sinasadya. Nagkaroon kasi ng party ang mga kaibigan namin at pareho kaming nakainom ni Gerald. Nung nakainom na kami ay siguro ay nagkaroon kami ng lakas ng loob para mas iparamdam namin ang init ng aming pagmamahalan sa isa't isa. Niyakap ako noon ni Gerald habang magkasayaw kaming dalawa. Yung iba naming mga kaibigan ay tinutukso pa kami. Ilang sandali pa ay umupo na kami sa isang sulok habang yung mga kaibigan naman namin ay nagkakasiyahan. Mama Mia, pabulong-bulong na sa akin noon si Gerald sa tenga ko. Bagay na nakakapagbigay sa akin ng iba yung kiliti. Hanggang sa naramdaman ko na lang na idinampi niya ang kanyang labi sa aking pisngi. Hindi ako pumalag. Hanggang sa ang labing yon ay unti-unting lumalapit din sa labi ko. Ako din naman, Mama Mia, ay nasasabik sa mga halik ni Gerald kaya inantay ko talaga ang pagkakataong yon. Nung hinalikan na niya ako sa labi, ay grabing tuwa ang naramdaman ko. Grabing gaan sa pakiramdam. Yun bang pakiramdam ko ay nawalan ako ng bigat na dinadala? Yun bang pakiramdam ko na parang lumabas yung kaluluwa ko galing sa katawan ko? Hindi ko maipaliwanag noon ang kasiyahang naramdaman ko nung sa unang pagkakataon ay naghalikan kami ng malalim ni Gerald. Hindi ko naman po ipagkakaila na matagal na kaming naghahalikang dalawa. Kaya lang yun ang mas malalim na halikan. Hindi ko alam kung dahil yun sa amoy ng alak pero Mama Mia may kakaiba talaga sa mga halik na yun. Para bang nang aarok ng damdamin. Para bang sinusukat ang buo kong pagkatao. Parang sinusukat ang nararamdaman ko. At nung matapos na nga ang party na yun ay inaya ako ni Gerald na dun matulog sa kanyang dormitoryo.
Hindi raw kasi strikto sa kanila at mag-isa lang din siya sa kwarto. Ako naman, Mama Mia, ay may mga kasamahan ako sa dormitoryo na taga samin, kaya hindi po pwede na dun kami. Baka may makakita pa at makapagsumbong. Kaya naman pumayag ako na dun kami tumuloy sa dormitoryo ni Gerald. At nung nandun na nga kami, Mama Mia, ay unti-unti niya akong nilalapitan, hinagkan ang aking mga kamay, hanggang sa hinagkan niya muli ang aking pisngi. Hinagkan niya ang aking mga labi. Ako naman ay tumutugon na rin sa mga halik na yon. Pagkatapos ay nilipat niya ang mga labi niya sa leeg ko. Doon ko siya itinulak ng bahagya. Pinipigilan ko siya, Mama Mia, dahil kahit na masarap sa pakiramdam ang kanyang ginagawa, ay alam ko pa rin na mali yun. Alam ng isip kong mali yun. Kaso, Mama Mia, ang katawan ko ay hindi na nakakaramdam ng tama at mali nung mga panahon na yun. Ang kanyang nararamdaman ay ang labis-labis niyang pagmamahal at pananabik para kay Gerald. Kaya nung bahagya ko siyang naitulak ay tinanong niya ako kung gusto ko raw bang itigil ko ang ginagawa niya. Ewan ko ba, pero parang may sariling isip ang bibig ko at nakatikom lang siya at hindi nagsasalita. Kahit na inuutusan na siya ng utak ko na magsabi ng wag nating ituloy ang binabalak mo. Pero dahil wala akong naging sagot ay muli akong hinalikan ni Gerald. This time, Mama Mia, ay hinila na niya ako papunta sa kanyang kama. Nung itinulak niya ako sa kama niya at nahiga na ako doon, ay nawala na rin ako sa wisyo. Hindi na rin ako nakapag-isip ng tama, Mama Mia. Lalo pa nung unti-unti na niyang tinatanggal ang mga butones ng blouse na suot ko. Nung lumantad na sa kanya ang hinaharap ko, Mama Mia, ay tinitigan niya ito ng mabuti. Napakaganda mo, Celia. Napakaganda mo. Nahiya ako sa mga pinagsasabi niya. Ang totoo niyan ay hindi naman talaga maganda ang tingin ko sa sarili ko. Patpatin akong babae, Mama Mia. Hindi rin ako maputi. Kayumangging tunay ang balat ko. Mana ako sa papa ko. Pero si Gerald, kitang-kita ako sa mga mata niya nung gabing yun na nagagandahan talaga siya sa akin. Mga pagtingin niya na punong-puno ng pagmamahal at punong-puno ng pag-a-appreciate sa gandang nakalatag ngayon sa kanyang harapan. Hanggang sa unti-unti ay tinanggal na rin niya ang sayang suot ko, pati na rin ang underwear ko. Siya na rin, Mama Mia, ay nagtanggal na rin ng kanyang mga sariling saplot. At nung kapwa na kami nakahubad, ay tinabihan na niya ako sa kama. Lumingon siya sa akin at kinabig ang batok ko at saka siniil ng halik. Banayad ang naging halik na yon, na unti-unti ay naging mapusok. Unti-unti ay naging marahas. Hanggang sa, Mama Mia, nadala na rin kaming dalawa sa init na aming nararamdaman. Nadala na rin kami sa tukso ng aming mga katawan. Oo, Mama Mia. Si Gerald na first boyfriend ko, ang unang lalaki ring inalayan ko ng aking buong pagkatao, ng aking buong pagkababae. Masaya ako, Mama Mia. Masayang masaya ako nung magising ako. Kahit na may masakit sa pagitan ng mga hita ko ay hindi ko yun ininda. Lalo pa nung makita ko sa tabi ko si Gerald na natutulog ng mahimbing na para bang batang nakangiti pa. Mama Mia, hinaplos ko siya sa kanyang buhok. Hinalikan ko siya sa kanyang noo na siyang nagpagising sa kanya. At nung magising siya ay ngumiti siya sa akin ng pagkatamis-tamis at nagsabi ng good morning. Hinalikan rin niya ako sa labi. Muling may nangyari sa amin bago kami mag-agahan at bago kami magbihis para pumunta na ng eskwelahan. At dahil hindi naman ako nakapagdala ng damit ko noon, ay dumaan pa muna ako sa dormitoryo ko at nagbihis ng mas maayos na damit. Mama Mia, mula nga nung araw na yon ay palagi na lang kaming nagkikita ng palihim ni Gerald. Gabi na kapag dumadating ako sa dormitoryo niya. Gabi na rin o mag-uumaga na kapag hinahatid niya ako sa dormitoryo ko.
Naging gano'n ang sistema namin. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, Mama Mia, dahil na rin sa pagiging mapusok naming dalawa, ay hindi na namin nakontrol pa ang mga sumunod na nangyari. Nabuntis ako ni Gerald, Mama Mia. Hindi namin alam noon ang gagawin namin. Ang sabi ko sa kanya ay ipaalam na namin sa mga magulang naming dalawa. Pero ang sabi ni Gerald, Mama Mia, ay pihadong paggagalitan kami. Kaya lang, wala naman akong alam na pwede naming gawin. Kaya ang sabi ko talaga sa sarili ko, ako na ang maglalakas loob na unang umamin sa mga magulang ko. Ang mama at papa ko po ay hindi katulad ng mga magulang ni Gerald. Yung mga magulang po kasi ni Gerald, Mama Mia, ay ginugulpi sila kapag nagkakasala sila. Para bang tipikal na pamilyang Pilipino noon, na kapag nagkasala ang isang bata ay gulpi ang aabutin niya sa kanyang mga magulang. Pero iba naman ang mga magulang ko. Masalita lang sila, masasakit na mga salita ang pwede nilang mabitawan pero hindi naman sila nananakit ng pisikal. Kaya naging kampante ako noon na magsabi muna sa mga magulang ko. Dahil alam ko mas alam nila kung ano ang gagawin. Pero nung sinabi ko yun, Mama Mia, sa isang tawag sa telepono, ay naririnig kong galit na galit ang mga magulang ko sa akin. Ang sabi nila hindi raw pwedeng magkatuluyan kaming dalawa ni Gerald. Tatanggapin daw nila ako at ang magiging apo nila pero hindi nila matatanggap si Gerald bilang bahagi ng aming pamilya. Hiwalayan mo ang lalaking yan. Pupuntahan ka ng papa mo dyan at kukunin ka dyan. Maghiwalay kayong dalawa ni Gerald. Galit na sabi ng mama ko. Sa nidami-dami naman ang lalaki, Celia, bakit yung Gerald pa talaga ang napili mo, ha? Sabat naman ng papa ko nung kinuha niya ang telepono mula sa mama ko. Kung ano-ano pang mga matitinding salita ang sinabi nila sa akin noon. Pero ang tumatak sa akin, Mama Mia, kapag umuwi na ako sa amin, hindi na magiging kami ni Gerald. At nung pinuntahan ko si Gerald sa kanyang dormitoryo, ay problemado din ang kanyang muka. Ang sabi niya, umamin na rin daw siya sa kanyang mga magulang dahil may nakapagsabi sa nanay niya ng tungkol sa aming dalawa. Siguro may nakakakita sa amin sa dormitoryo ko kapag hinahatid ako ni Gerald ng madaling araw. Kaya naman, Mama Mia, isang plano ang nabuo naming dalawa ni Gerald. Magtatanan kaming dalawa. Sa Iloilo kami pupunta dahil ang sabi niya, may pinsan daw siya doon, nakakampi niya at hindi kakampi ng mga magulang niya. Ayoko sanang sumama sa kanya dahil ang totoo niyan, Mama Mia, ay takot na takot akong maghirap. Takot na takot akong mawalan ng suporta mula sa mga magulang ko. Mula kasi pagkabata ko ay umasa na ako sa aking mga magulang. Kaya hindi ko alam kung paano kami mabubuhay ni Gerald nang wala sila. Pero dahil mas nangingibabaw ang pagmamahal ko kay Gerald at ang kagustuhan ko, Mama Mia, na wag malayo sa kanya, ay pinili ko pa ring sumama kay Gerald. Pinili ko pa ring samahan ng lalaking mahal ko. Dahil nga, alam ko, Mama Mia, na bukas din ay darating na ang papa ko, ay umalis na kami ni Gerald papuntang Iloilo nung gabi din na yun. Pagdating namin doon ay sinalubong kami ng kanyang pinsan. Mama Mia, tuwang-tuwa naman ang pinsan niya nung muli niyang makita si Gerald. Doon ko nalaman na dahil pala sa ugali ng mga magulang ni Gerald ay magkalaban sila ng mga kapatid nito. Kaya naman kinampihan kami ng pinsan ni Gerald. May isang bakanting bahay sa tabi ng bahay nila na kanila ring pag-aari kung saan nila kami pinatirang dalawa ni Gerald. Pero Mama Mia, alam namin na kailangan naming humanap ng mapagkakakitaan. Kaya naman nagtrabaho noon si Gerald. Isang factory ang kanyang pinasukan. At dahil may pinag-aralan naman kahit hindi tapos, ay maganda-ganda rin ang posisyon na nakuha niya doon. Mama Mia, naging maayos naman ang buhay namin.
Hindi kami natuntun ng mga magulang ko o ng mga magulang ni Gerald. Pero hindi po madali. Hindi madali, Mama Mia, na ikaw ang kikilos sa bahay. Lalo pat buntis ako. Ang totoo niyan ay hindi talaga ako sanay sa mga gawaing bahay. Tanging pagwawalis lang po ang alam ko. At ang labis kong kinakatakot noon ay ang paglalaba at ang pagluluto. Hindi ko pa kasi naranasan kailanman ang magluto, Mama Mia. Kaya naman, laging sunog ang mga luto ko, kahit na prito lang naman yon. Nung una ay umingiti lang si Gerald, pero habang tumatagal ay pinag-aawayan na namin ang bagay na yon. Bakit kasi hindi ka marunong magluto? Magpaturo ka nga doon sa asawa ng pinsan ko. Andiyan lang naman sila, ang lapit-lapit lang ng bahay. Ano ka ba naman, Gerald? Nakakahiya. Hindi ko naman sila kaano-ano eh. Hindi nga sila namamansin sa akin kapag wala ka dito. Kasi ang supla-suplada mo. Gusto mo, ikaw ang unang pansinin. Gusto mo, ikaw ang unang lapitan. Paalala ko lang sa'yo, Celia. Hindi tayo mga senyorito at senyorita dito. Mama Mia, hindi ko alam kung anong pinagsasasabi ni Gerald. Oo, aminado naman ako na hindi ako nauunang namamansin. Kasi nga, nahihiya ako, Mama Mia, na baka kapag pinansin ko, ay hindi nila ako pansinin. Ewan ko ba kung tama ang pakiramdam ko, pero may pakiramdam kasi ako, Mama Mia, na parang ayaw nila sa akin. Na parang pinaplastic nila ako kapag nandyan si Gerald sa harap nilang lahat. Pero kapag ako naman ay nakikita kong nakaismid sila sa akin, may mga pagkakataon pang nahuhuli ko silang nagtitinginan at tumatawa. Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw yung pinagtatawanan? Ganun na ganun, Mama Mia. Kaya sino naman ang gugustuhing pansinin sila kapag ganun ang ugali nila sa akin? Pero ang away namin na yun ni Gerald ay nasundan pa ng nasundan. Hanggang sa pinanganak ko na ang anak namin. Labis-labis ang pag-aaway namin noong magdadalawang taon na ang anak ko. Nagkasakit kasi ito, Mama Mia, at galit na galit sa akin si Gerald dahil ang sabi niya baka hindi ko raw inaalagaan ang anak namin. Yun daw kasi ang sabi ng asawa ng pinsan niya. Kaya naman sa galit ko noon ay sinugod ko na ang asawa ng pinsan niya at inaway. Sinabi ko sa kanila na oo't nagpapasalamat kami sa lahat ng tulong nila sa amin, pero sana naman wag silang mangialam sa buhay naming mag-asawa. Tinawanan pa nila ako noon. Mag-asawa? Kayong dalawa mag-asawa? Hindi kayo mag-asawa, oy. Para nga kayong nagbabahay-bahayan dyan. Hindi kayo kasal, kaya wala kang karapatan na tawaging asawa yung pinsan namin. Sabi ng pinsang babae ni Gerald. Noon ko napagtanto, Mama Mia. Oo nga pala. Hindi nga pala kami mag-asawa ni Gerald dahil hindi kami kasal dalawa. At dahil pakiramdam ko ay pinagtutulungan na ako doon, Mama Mia, naisip kong umalis na lang ng Iloilo. Naisip kong umuwi na lang sa amin sa Mindanao. Mabuti na lang talaga at matipid ako pagdating sa pera, kaya may pera pa rin ako noon. Bitbit ang anak ko, Mama Mia. Nung nagtatrabaho si Gerald ay umalis ako doon sa Iloilo. Nagpunta ako pabalik ng Maynila kung saan kinita ko ang kaibigan ko. Pagkatapos ay tinulungan niya ako na makabalik sa amin sa Mindanao. Nung nakabalik na ako, Mama Mia, pagdating ko sa bahay ay ang mga kapatid ko lang na lalaki ang naabutan ko. Yung iba kong mga kapatid ay umalis daw, sabi ng mga nakababata kong kapatid. Pero yung pinakakuya namin ay nandoon. Para siyang tatay ko na galit sa akin. Pero nung umiyak ang anak ko, Mama Mia, dun naman nagbago ang lahat. Kinuha niya yung bata. Pagkatapos ay kinarga niya. Nakita kong minahal agad ng kuya ko ang kanyang pamangkin. Kaya nasabi ko noon sa sarili ko, tama ang desisyon ko, Mama Mia, na umuwi sa amin. Pagkadating ng mga magulang ko ay hindi po nila ako pinagalitan. Bagkus ay niyakap ako ng nanay ko at tumingi siya ng tawad sa akin dahil hindi raw niya ako inintindi noon. Mas inuna raw nila ang pride nila. Kasi nga, Mama Mia, matagal na palang magkalaban sa negosyo ang pamilya namin ni Gerald.
At hindi lang yun, Mama Mia. Hindi lang negosyo ang pinaglalabanan nila, kundi maging mga ari-arian din noon. May kapatid din daw ang papa ko na naging karibal sa pag-ibig ang kapatid ng nanay ni Gerald. Kaya naman galit na galit sila sa bawat pamilya. Mama Mia, nagpapasalamat ako noon sa Diyos dahil muli akong tinanggap ng mga magulang ko. Pero nung makabalik ako sa amin, dun ko nalaman na pinasara na pala ng gobyerno ang mga minahan sa amin. Pati na rin yung logging business namin ay pinasara na rin. Mama Mia, pare-pareho kami ni na Gerald na nawala ng pangkabuhayan. Pero kahit na ganoon dahil may ipon naman ang mga magulang ko ay naging mas ayos-ayos pa rin ang buhay namin. Hindi man kasing bongga tulad nung dati pero maayos na rin. Nung tinanggap nila akong muli ay pinangako ko sa sarili ko na babawi ako. Pero makalipas lamang ang 2 linggo ay nabalitaan ko na nakauwi na si Gerald sa kanila. Akala ko, Mama Mia, ay hindi niya ako pupuntahan. Akala ko kasi ay magmo-move on na kaming dalawa sa isa't isa dahil alam kong takot din si Gerald sa nanay niya. Pero Mama Mia, isang gabi ay pinuntahan ako ni Gerald. Galit na galit ang mga kapatid ko. Nasuntok pa nga siya ng isa kong kuya. Pero hindi lumaban si Gerald noon. Bagkus ay nakiusap siya sa mga magulang ko at mga kapatid ko na kung pwede niya akong makausap. Mama Mia, nag-usap kaming dalawa ni Gerald. Humingi siya ng tawad sa akin dahil alam daw niya na hindi niya ako kinampihan noon. Ang akala niya kasi, Mama Mia, ay kilalang kilala na niya ang mga pinsan niya. Ang akala niya kasi ay mga kakampi niya ang mga ito at mababait itong tunay sa kanya. Pero Mama Mia, ang totoo pala niyan ay hindi. Ang totoo pala niyan ay parang mas nagugustuhan nilang nakikitang nagsasuffer ang pamilya ni na Gerald kasama na si Gerald doon. Alam daw kasi nila na masasaktan si Gerald at masisira ang pamilya namin kapag lumayas ako kaya nila ginagawa iyon. Kaya nila dinudumihan ang pangalan ko kay Gerald. Humingi ng 2 pagkakataon sa akin si Gerald pero ang sabi ko this time ay gagawin na naming tama ang lahat. Tinawag ko ang mga magulang ko at kinausap namin sila ni Gerald. Buti na lang talaga, Mama Mia, this time hindi na po tumanggi ang mga magulang ko sa relasyon naming dalawa ni Gerald. Pati na rin ang mga magulang niya ay pumayag na rin. Siguro malaking factor, Mama Mia, na parehong hindi na mataas ang estado ng mga buhay ng mga pamilya namin sa aming lugar para magpakumbabaan na ang lahat. Pagkatapos nga ng ilang buwan ay ikinasal kaming dalawa ni Gerald. Actually, Mama Mia, pangalawang kasal na namin yon dahil nung nagkabalikan kami, kinabukasan din ay nagpakasal kaming dalawa sa West para wala nang magawa ang mga magulang niya. At nung matapos nga ang aming kasal ay tsaka kami lumapit sa kaniyang mga magulang at pinaalam ang lahat. Buti na lang at hindi sila nagalit at tinanggap na rin kami. Kaya naman itinakda na rin nila ang kasal namin. At dahil nga parehong mapapride ay naging maganda at bongga pa rin ang kasal naming dalawa ni Gerald. At nung matapos ang kasal namin ay inaya ako ni Gerald na bumalik ng Maynila kasi raw may nakuha siya doong magandang trabaho. May kaibigan kasi siya, Mama Mia, sa university na pinag-aaralan namin noon na naghahanap raw ng mga pwedeng ipasok sa kanyang pinagtatrabahuan. At dahil magaling at matalino naman talaga si Gerald ay madali po siyang na-promote. Hanggang sa unti-unti ay lumalaki na ang kanyang posisyon at nagkaroon na siya ng sarili niyang opisina. Tuwang-tuwa ako noon, Mama Mia, lalo na at magtatatlo na rin ang anak namin. Masaya na kaming dalawa ni Gerald. Kumuha siya ng isang kasambahay na stay out para hindi ako mapilitan na magluto at gumawa ng mga bagay na ayoko. Kasi nung ikinasal kami, sinabi ko na sa kanya, Mama Mia, hindi ako marunong maglaba. Hindi rin ako marunong magluto. Hindi ko alam kung kailan ko yun matututunan. Pero kung yun ang dahilan para pakasalan mo ko, wag na lang. At kung yun ang magiging dahilan para iwanan mo ko at awayin mo ko araw-araw, wag na lang. Pero tumawa lang si Gerald noon at ang sabi niya, kukuha raw kami ng kasambahay na stay out.
At nung makarating nga kami ng Maynila, ay ginawa naman niya ang pinangako niyang yon sa akin. Kaya natuwa na rin ako. Tanging pag-aalaga lang ng mga anak ko ang ginagawa ko sa bahay. Mama Mia, hanggang sa isang araw, hindi ko alam kung anong nangyari. Ako yung kumuha ng pantalon ni Gerald para palabhan ko sana sa kasambahay namin. Pero may nakapapo akong mga papel sa loob ng pantalon na yon. Kaya naman kinuha ko. At nung makuha ko yun, Mama Mia, ay labis-labis na hinagpis ang aking nararamdaman. Mga resibo po kasi yun. Resibo sa motel at resibo din sa parang restaurant na alam mong sa order pa lang, Mama Mia, ay 2 tao lang ang kumain. Hindi lang yun iisang resibo, kundi mga 4 o 5 siguro yun. Kaya naman kinuha ko ang resibong yun. Pinalis ko muna ang kasambahay at sinabi ko sa susunod na araw na lang siya bumalik. Dahil may lakad kami ng pamilya ko. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, isang giyera po ang lakad ko. Giyera para sa asawa kong alam kong may ginagawang milagro. Nung dumating na nga si Gerald ay masayang-masaya pa siya. Doon ko napansin na para bang preskong-presko pa rin ang itsura niya. Noon, Mama Mia, ay gano'n naman talaga ang itsura niya, pero ngayon, parang natatanong ko sa sarili ko. Kung totoo ang kanyang sinasabi na laging busy siya sa kanyang trabaho, bakit presko pa rin siya kung umuuwi ng bahay? Mama Mia, buti na lang talaga tulog na ang mga anak ko nung gabing yon nung dumating siya. Pagkadating niya ay nakita niya ako sa hapagkainan. Hindi ka pa kumakain, Han? Hindi ako sumagot. Hindi mo na sana ako inantay. Kasi kumain na kami, may overtime si boss. Mama Mia, nung mapansin niyang titig na titig lang ako sa kanya at hindi ako umiimik, ay nilapitan niya ako at hinalikan sa aking noo. Tinanong niya kung may problema ba. Sabi ko maupo siya. Han, pagod na ako, gusto ko nang matulog. Maupo ka, Gerald. Huwag mo kong mahan-han dyan. Mama Mia, nakita kong rumehestro ang gulat at takot sa kanyang mga mata. Parang may alam na rin siya sa sasabihin ko. Nung maupo na nga siya, ay binigay ko sa kanyang mga resibo. Namutla ang kanyang mukha at halos hindi siya makapagsalita noon. Ito, Han, wala lang to, hindi akin to. Sa kaibigan ko to, sa katrabaho ko to. Talaga ba, Gerald? Hindi sa'yo? Pero iba't ibang araw? At nandyan pa talaga sa bulsa ng pantalon mo? Kung i-check ko yung pantalon na suot mo ngayon, wala kaya akong makikita? Mama Mia, hindi siya umimik. Tayo ka, Gerald. Tumayo ka! Sigaw ko sa kanya. Nung tumayo siya ay kinuha ko. Pinasok ko ang kamay ko sa kanyang mga bulsa at nakakita nga ako ng panibagong resibo. Resibo na naman sa motel. Isinampal ko yun sa kanya, Mama Mia. At doon ay hindi ko na napigilan pa ang sarili kong maluha. Napaiyak na rin si Gerald at niyakap niya ako at paulit-ulit na humingi ng tawad. Itinulak ko siya, Mama Mia. Bakit ka ganyan, ha? Bakit paulit-ulit na lang? Patawad ng patawad ka dyan. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano mo nagawa sa akin ang mga bagay na to? Tanong ko. Han, wala lang yan. Natukso lang ako ko. Pero promise, hindi na mauulit yan. Mama Mia, kahit na alam kong mali, ay pinatawad ko pa rin si Gerald. Kahit na alam kong malaking dagok yun sa pride ko, ay ginawa ko pa rin ang lahat para mapatawad ko siya. Alang-alang sa 3 naming mga anak. Mama Mia, okay naman ang lahat. Mula nung pinatawad ko siya. Ilang buwan din akong hindi nakakita ng kung ano-ano. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, kahit na hindi ako nakakakita, ay iba naman po ang nararamdaman ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung resulta lang ba ito ng una niyang panluloko sa akin. Na para bang bawat kibot, bawat galaw niya, pakiramdam mo ay niloloko ka niya. Pakiramdam mo ay may tinatago siya.
Pakiramdam mo ay hindi mo na siya mapagkakatiwalaan pa. Ganun na ganun, Mama Mia. Pero nagigilty din ako habang nag-iisip ako ng ganun kasi nakikita ko namang parang bumabawi si Gerald. Kaya naman pinilit ko talaga ang sarili ko, Mama Mia, na maging maayos ang pakikitungo ko sa kanya. Alang-alang sa pamilya namin. Unti-unti ay nababawasan rin naman ang pag-overthink ko. Hanggang sa lumipas na nga ang ilang buwan. Mama Mia, may napapansin na naman akong kakaiba. Hindi na naman umuuwi ng maaga si Gerald. Hindi na naman siya umuuwi ng oras. Ang sabi niya dahil bago raw siya na-promote, Mama Mia, kaya marami raw siyang kailangang aralin sa panibago niyang posisyon. Marami raw siyang kailangang patunayan. Inintindi ko yon kahit na ang totoo, Mama Mia, ay masikip na masikip ang dibdib ko araw-araw at gabi-gabi. Lalo na kapag inaabutan siya ng 11:00 ng gabi kung umuwi. 5 PM lang kasi dapat ang kanyang trabaho. Pero inintindi ko siya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nung kinuha ko na naman ng polo niya para palabhan sa aming kasambahay, ay may naamoy akong kakaiba. Hindi yun amoy ng perfume ni Gerald at lalong hindi rin yun amoy ng perfume ko. Ibang amoy yun pero alam kong pambabae ang pabango na yun. Kaya galit na galit ako noon, Mama Mia. Pinuntahan ko si Gerald sa opisina niya. Pero nasa meeting pa raw siya ang sabi ng kanyang sekretarya. Doon ko nalaman, Mama Mia, na may sekretarya na pala si Gerald. Hindi man lang niya sinabi sa akin. Siguro yun ay kasabay ng kanyang perks sa pagkakapromote sa kanya. Mama Mia, ang sabi ng kanyang sekretarya ay baka abutin pa ng gabi ang meeting ng boss niya. Kaya aalis na sana ako. Pero nung dumaan siya sa harapan ko, Mama Mia, na may daladalang mga papel, ay hindi ko alam pero parang naamoy ko ang pabango na naamoy ko sa polo ni Gerald. Doon na ako kinutuban. Doon na ako kinabahan. Hindi kaya ang sekretarya ni Gerald ang panibago niyang babae? Mama Mia, ayoko mag-iskandalo doon. Ayoko pong makita ng mga tao na nag-e-eskandalo ako sa isang bagay na hindi pa naman konkreto ang ebidensya ko. Isa pa kakapromote lang din ng asawa ko kaya ayoko siyang ipahiya sa iba. Kaya kahit na galit na ako at gusto ko nang hilahin ang mahabang buhok nung sekretarya niya, ay hindi na lang ako nagpadala. Umalis na lang ako, Mama Mia. Nagpunta ako ng coffee shop at doon ako nagnilay-nilay at humihinga ng malalim para ikalma ang sarili ko. Nung magpa 5 o'clock na, Mama Mia, ay pinuntahan ko si Gerald sa opisina nila. Nasa meeting pa rin daw siya. Ang sabi ko sa sekretarya niya ay mag-aantay ako. Pero pilit niya akong pinapaalis, Mama Mia. Hindi naman harap-harapan pero ang sabi niya lagi ay, Ma'am, busy pa po talaga si sir, baka gabihin po. Sabi ko ayos lang dahil may kinuha na rin naman akong tagapagbantay ng mga anak ko. Kung ano-ano pang mga palusot ang kanyang mga sinasabi para lang umalis ako. Ang sabi niya, Mama Mia, pwede raw natawagan niya ako kapag tapos na ang meeting. Pero hindi na ako umimik nun. Bagkos ay inilayo ko na lang ang tingin ko sa kanya. Dahil kung patalim lang ang mga tingin ko sa kanya, Mama Mia, matagal na siyang bumulagta sa sahig at punong-puno ng kanyang sariling dugo. Dahil talagang matatalim na titig ang binibigay ko sa kanya. Kahit ayoko man, kahit hindi ko man gustuhin na titigan siya ng ganon, ay hindi ko rin napipigil ang sarili ko dahil galit talaga ako. Mama Mia, pinili ko na lang pong itago ang galit ko. Pero tunay nga ang sinabi niya, natagalan nga ang meeting ni Gerald. Hanggang sa matapos siya ng 6 o'clock ay gulat na gulat siya, Mama Mia, nung makita niya ako. Hindi kasi ako yung tipo ng asawa na laging pumupunta sa opisina ng mga asawa nila. Nun lang talaga dahil kakaiba ang kutob ko.
Han, nandito ka pala. Halika, pasok. Pinapasok niya ako, Mama Mia. Meron pa akong mga tatapusin, Han eh. Pwede kang mauna kung gusto mo. Ayoko, Han. May kinuha na rin naman akong magbantay ng anak natin. Yung kasambahay natin, dun ko na lang pinatulog sa bahay. Sabi ko, okay. Sige, Han. Upo ka lang dyan dahil may gagawin pa ako. Umupo nga ako, Mama Mia. At si Gerald naman ay bumalik sa kanyang mesa at parang may ginagawa. Pero nahahalata ako na parang balisa rin siya. Mama Mia, napansin ko na nandun pa rin sa labas yung sekretarya ni Gerald. Kaya naman, nagsabi ako kay Gerald na magsi-CR muna ako. Pero hindi ako nag-CR, Mama Mia. Bagkus ay nilapitan ko ang sekretarya ni Gerald. Tinanong ko siya kung bakit pa siya nandoon. Kasi ma'am, hindi ka ba umaalis kapag hindi pa umaalis ang boss mo? Tanong ko. Baka po kasi may pinapagawa pa sa akin si sir. Or may ipapagawa. Kaya naman pumasok ako muli sa opisina at tinawag ko ang sekretarya niya. Mama Mia, nakita ko talaga at naramdaman ko talaga ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Han, may iuutos ka pa ba dito sa maganda mong sekretarya? Tanong ko nang umingiti-ngiti pa talaga para hindi nila mahalata ang galit ko. Wala na Cindy, sige, okay ka na. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umuwi ka na. Baka nagantay na sa'yo yung boyfriend mo. May boyfriend ka ba? Tanong ko. Meron po, ma'am. Ngiti naman niya sa akin na halatang pilit ang ngiting yon. Kaya naman lumapit ako sa asawa ko at hinalikan ko si Gerald. Pinakita ko talaga sa kanyang sekretarya, Mama Mia, ang halikan naming dalawa. Tiningnan ko siya at halatang nagsiselo siya. Babae ako, Mama Mia, kaya alam ko kung ano ang reaksyon ng isang babae. Nung umalis na ang sekretarya niya ay doon ako nagbago ng timpla kay Gerald. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Gerald. Kaano-ano mo yung sekretarya mo? Anong klaseng tanong ba yan, Han? Kaano-ano mo ang sekretarya mo? Siyempre, sekretarya lang. Bakit? Ano pa ba? Gerald, wag na wag kang magsisinungaling sa akin. Dahil kapag nalaman ko talaga ang totoo, mananagot ka. Ano ka ba naman, Celia? Umandar na naman yung pagiging silosa mo eh. Sabi ko sa'yo, hindi na mauulit yung pagkakamali ko noon. Pang-a-assure niya sa akin. Pero kahit na anong salita ang sabihin niya, Mama Mia, ay hindi pa rin talaga ako assured nung mga sandaling yon. Kaya naman, nanahimik na lang ako dahil alam kong hindi pa sapat ang ebidensya ko. Hindi sapat kasi ang perfume o ang amoy ng perfume, Mama Mia, kasi marami naman ang pwedeng gumamit nun. Kaya naman, Mama Mia, hindi na lang ako nagsalita pa. Nung umuwi kami ni Gerald ay bumalik ako sa dati kahit na alam ko, Mama Mia, na hirap na hirap ang kalooban ko. Lumipas ang ilang mga linggo at wala na akong napapansing kakaiba kay Gerald. Alam kong naging mas maingat lang siya. Kaya naman, Mama Mia, pumunta ako ulit sa opisina nila. Pero this time, sa labas lang ako tumambay at hindi ako nakita ng sekretarya ni Gerald o hindi rin alam ni Gerald na nandun ako. Mama Mia, nung palabas na silang dalawa, ay gulat na gulat ako dahil sumakay sa sasakyan ni Gerald ang babaeng yon at front seat pa talaga. Agad akong tumawag ng taxi at pinasundan ko yon. Mama Mia, dun sila huminto sa isang motel. Kaya naman sinugod ko na sila kaagad at hinila ko na ang buhok ng malandi niyang sekretarya. Pilit akong pinapakalma ni Gerald pero hindi talaga magawang kumalma ng katawan ko. Mama Mia, kakaibang galit at lakas ang naramdaman ko nun. Halos mahampas ko na sa sahig ang mukha ng sekretarya niya. Sinabunutan ko siya, kinalmot-kalmot at sinampal ng sinampal. At nung makapagpahinga ako ay agad siyang tumakbo, Mama Mia, na umiiyak. Ako naman ay agad na nilapitan ni Gerald at pinagalitan niya kung bakit ko raw ginawa ang bagay na yon. Kaya siya naman ang napagbuntunan ko ng galit.
Sinampal ko siya ng magkabilang pisngi. Galit na galit ako sa kanya, Mama Mia. Umuwi ako ng bahay nang hindi na sumasakay sa sasakyan niya. Halika na dito, sabay na tayong umuwi. At ano, pasasakayin mo ako dyan sa sasakyan kung saan mo sinasakay ang kabit mo? Tanong ko. Mama Mia, nagtaksi akong pauwi. Pagdating ko doon ay nandun na si Gerald. Wala ang mga bata kaya pakiramdam ko ay inutusan niya ang kasambahay namin na dalhin ang mga bata sa kung saan. Galit na galit ako noon sa kanya kaya iyak ako ng iyak habang sinusuntok ang kanyang dibdib. Humihingi siya sa akin ng tawad dahil sa ikalawang pagkakataon, Mama Mia, natukso lang daw siya. Pero Mama Mia, labis-labis na nasakit ang nararamdaman ko noon kaya sinabi ko na kay Gerald na maghiwalay na lang kami. Pero hindi siya pumayag. Hindi raw niya kayang mawala ako o ang mga bata. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon, nagpatawad ulit ang lola niyo. Sabi ko sa sarili ko, bibigyan ko lang ng 1 taon o 2 taon ang relasyon namin ni Gerald. At kapag walang nagbago ay tuluyan ko na siyang bibitawan. Pero Mama Mia, wala pang 1 taon ay si Gerald na mismo ang tumapos sa relasyon namin dahil ang sabi niya ay na-in love na raw siya sa kanyang sekretarya. Kaya naman, Mama Mia, labis-labis ang lungkot na naramdaman ko noon. Ang gusto ko na lang talagang gawin noon ay tapusin ang buhay ng mga anak ko. Pagkatapos ay tapusin na rin ang buhay ko para matapos na rin ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero nung makita ko ang mga anak ko, Mama Mia, ay naawa ako sa kanila. Bakit ko idadamay ang mga batang inosente sa naging away at gulo namin ng kanyang walang kwentang ama? Kaya naman pinilit kong lumaban. Umalis ako noon, Mama Mia, at binilin ko na lang sa panganay kong anak ang mga kapatid niya. Pumunta ako ng simbahan. Tinanong ko ang Diyos kung ano ba ang dapat kong gawin. Hanggang sa naisipan kong umuwi sa amin. Nung umuwi nga ako kasama ang mga anak ko sa amin, Mama Mia, ay galit na galit ang nanay ko. This time po pala ay wala na ang aking ama. Pumanaw na siya 2 taon matapos ang kasal namin noon ni Gerald. Mama Mia, yung nanay ko ay lagi niyang sinasabi, kaya naman pala mainit talaga ang dugo niya kay Gerald. Kaya naman pala hindi niya ito magawa-gawang tanggapin ng buo. Pero para sa akin at sa apo niya noon ay nilunok niya ang pride niya, tinanggap niya si Gerald. Pero sa puso niya, Mama Mia, ay hindi pa rin niya ito magawang tanggapin ng buo. Ito pala ang dahilan. Mama Mia, galit na galit din ang mga kapatid ko. Ang sabi nila, kung gusto ko raw ay ipatumba na lang daw nila si Gerald. Pero tinanong ko sila kung sinong bubuhay sa mga anak ko kung gagawin nila yun. Nag-usap kasi kami ni Gerald na siyang bahala sa magiging pag-aaral ng mga anak namin. Susustentuhan niya rin daw ang mga anak namin pagdating sa pagkain. Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko na lang sa sarili ko na kakayanin ko ang lahat. Hanggang sa 1 linggo matapos naming magsimba ng mga bata ay may nakita akong isang dati kong kaklase. May naghahanap raw ng panibagong manager sa kanilang opisina. Tumawa na lang ako at ang sabi ko wala naman akong experience sa trabaho dahil kailanman ay hindi ako nagtrabaho. Ang sabi niya, Mama Mia, ay ititrain daw niya ako. Siya daw ang magtitrain sa akin ng 6 na buwan bago siya lumipad papuntang Amerika. Ibig sabihin, magiging kapalit niya ako doon. Kaya naman ngumiti na ako, Mama Mia, at pumayag na rin. Kung hindi ko kakayanin sa 6 na buwan, di titigil ako. Pero paano kung kaya ko? Tapos hindi ko man lang ginawa ang lahat ng makakaya ko. Kaya naman natuwa ang mama ko, Mama Mia, nung makakuha ako ng trabaho. And true enough, pagkatapos lang ng 3 buwan ay nagagamay ko na ang trabaho sa opisina. Hanggang sa naging regular na nga ako, Mama Mia. Pagsabi noon ng mga kaibigan ko ay pwede pa raw akong humanap ng panibagong karelasyon. Mag-40 pa kasi ako noon, Mama Mia, at ang sabi nila bata pa raw ako.
Pero hindi ko alam. Na-trauma na rin siguro ako sa unang pag-ibig ko at sa unang lalaking minahal ko ng lubos. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko, hinding-hindi na ako magmamahal ulit. Nag-focus na lang ako sa trabaho ko at sa mga anak ko. At Mama Mia, 4 na taon na ang nakakalipas mula nung nagsipag-asawa na lahat ng mga anak ko. Ngayon mag-isa na lang po ako sa buhay. Wala na rin kasi ang nanay ko. Lumipat na rin ako sa sarili kong bahay. At ang mga kapatid ko ay may kanya-kanya na ring mga pamilya. Pero kahit mag-isa ako, Mama Mia, masasabi ko naman na masaya ako. Ang dati ko pong asawa ay hindi ko alam kung nasaan siya. Kaya lang, nung nakaraang linggo lang, Mama Mia, ay tinawagan ako ng dati kong sister-in-law ng kapatid ng asawa ko. Ang sabi niya, may sakit daw si Gerald. Pero hindi na ako sumagot pa. Iniiba ko na lang ang topic. Natatakot kasi ako, Mama Mia, na baka katulad ng mga napapanood natin sa pelikula. Baka tsaka uuwi sa akin si Gerald ngayon na may sakit na siya. Ngayon na naghihirap na siya. Tinawagan ko ang mga anak ko at pinaalam ko sa kanila na may sakit ang kanilang ama. Pero winarningan ko sila agad. Kung gusto nyong kunin ang ama nyo, kung gusto nyong alagaan, wag dito sa bahay ko. Wag dito sa sarili kong pamamahay. Dahil ayoko nang makita ang mukha ng taong yan. Ayoko rin na magkaroon pa ako ng koneksyon sa kanya. Mama Mia, alam kong dismayado ang mga anak ko sa sinabi ko. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, kahit na nagloko noon sa akin si Gerald, ay hindi ko kailanman siniraan siya sa mga anak namin, lalo na nung bata pa sila. Ayoko kasing matanim sa mga isip nila na walang kwenta ang tatay nila kahit yun naman ang totoo. Ang sinabi ko noon sa sarili ko ay sasarilinin ko na lang yun. Pero nung lumaki na sila at nagkaisip ay tsaka ko na lang sinabi sa kanila ang tunay na nangyari sa amin ng kanilang ama. Kaya alam ko, Mama Mia, na maiintindihan nila ang himutok ko ngayon na ayokong mag-alaga kay Gerald lalo ngayon na may sakit raw siya. Para kay Gerald, Mama Mia, kung nasaan man siya ngayon at kung naririnig man niya ngayon itong kwentong ibinahagi ko, nawa ay magkaroon ka naman ng hiya sa sarili mo. Diyan ka na lang kung saang kanlungan ka man naroon ngayon. Huwag mo na akong abalahin pa. Dahil kahit hindi ako nag-asawa, kahit pakiramdam ng nanay mo at ng mga kapatid mo na mahal pa rin kita dahil hindi ko nagawang humanap ng iba, sasabihin ko sa iyo ito. Matagal na kitang hindi minahal. Matagal na akong nakamove on sa'yo. Ayoko nang magkaroon pa ng kahit na konting kinalaman tungkol sa buhay mo. Hangad ko rin na sana'y gumaling ka na at sana'y maging maayos ang buhay mo. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Celia. Mahirap magmahal lalo na kung dati ka nang nasaktan. Pero sa nakikita ko sa iyo, Celia, mas minahal mo ang sarili mo ngayon. Hindi rin kita masisisi kung ayaw mo nang alagaan, kung ayaw mo nang makita o makasama man lang ang dati mong asawa. Karapatan mo yan dahil ikaw naman ang may-ari ng buhay mo. Naway dumating ang araw na magkapatawaran din kayong dalawa. Naway dumating ang araw na maging maayos din ang lahat sa pagitan ninyong dalawa ni Gerald. Kahit na hindi na lang pagiging magpartner, kundi pagiging mga magulang ng mga anak nyo. Maraming salamat sa iyong pagbibigay ng pahintulot na maibahagi itong kwento ng buhay mo. Kung ikaw na nakikinig ngayon, naway may natutunan ka mula sa kwento ni Nanay Celia. At kung may natutunan ka man o kung nagustuhan mo ang kwentong to, please like and share this video. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-click ng notification bell para laging updated sa bawat video na ating i-upload. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.